Ayan, so gaano kahalaga yung pop-up banner para mag-subscribe yung mga users o mga viewers mo bago nila mapanood yung iyong video? So, ayan, magandang araw mga kaibigan, no? Bibilisan ko lang yung pag-uusap natin ngayon kasi gusto kong i-share kaagad sa inyo yung aking natuklasan. Ayan. So, alam nyo ba na mayroong mga platforms ngayon na ginagamit yung mga YouTube content creators para mabilis nilang ma-monetize yung kanilang mga contents, no? Na ina-upload sa YouTube. So, dalawa lang naman yung pinakang requirements ni YouTube. Una, 1,000 subscribers at yung pangalawa ay 4,000 watch hours. So, dapat ma-meet mo yun. Ngayon, pinag-aralan ko yung mga baguhang mga YouTube content creators. So, yung iba 3 months, yung iba 6 months na monetize na kaagad nila yung kanilang mga ina-upload na videos, no? Ako po mismo ay na-monetize yung aking YouTube content in just 1 month. Okay? So, nakwento ko na rin po ito nung nakaraang video ko noong 2021 kasi nagtuturo ako sa De La Salle, no, ng social media analytics. So, ginamit ko yung tinuturo ko sa mga estudyante ko, pinag-aralan namin yung mga metrics, yung mga keywords, kung paano gumawa ng title, thumbnail, and so on so forth. So, kung ano yung platform na pwede namin gamitin para yung channel na namin ay mabilis ma-monetize. So, in-apply ko yun sa klase ko. Tapos, October kong kinreate yung account ko. Tapos, November, na-monetize na siya kaagad. Okay? At yung unang sahod ko ay December. No, doon ko nakuha yung unang sahod ko. So, December. So, in just isang buwan na hinintay ko para ma-monetize. And then, after that, siyempre kumikita na siya. So, December ko na nakuha yung first income ko sa YouTube. So, yun po yung ituturo ko sa inyo. Ano yung platform na ginamit namin sa aking klase para ma-monetize. And, pangalawan sa napansin ko, pinag-aralan ko kasi yung mga yung mga content creators na yon. So, ang basis na lang natin na ginamit ko ay yung mga individual o yung mga private na content creators. Ibig sabihin yung mga hindi sikat, ganyan. Yung hindi artista kasi kagaya ko po, 'di ba? Dapat ang gawin nating basis yung mga kasama lang natin, yung mga ka-level lang natin kasi hindi tayo pwede makipag kompetensya sa katulad ng Rapi Tulfo, ni Alex Gonzaga, Ivana Alawi, ayan, Tony Gonzaga, ayan. So, hindi nila kinakailangan gumamit ng platform kasi artista sila. So, papanoorin sila ng mga tao. So, yun yung ituturo ko sa inyo, guys, no? Ito po, susunod na po. Ayan, so una, bago po yung platform na sinasabi ko sa inyo, ay ipapakita ko lang sa inyo yung ilang YouTube channel na pinag-aralan ko. Yan, so tinignan ko yung kanilang monthly income and so on so forth. So, ito yung halimbawa ng pag-aaral na ginawa ko tungkol sa channel ni Rafi Tulfo. So, ayan. So, puntahan natin yung kanyang mga statistics o yung views, no? Meron dito, ito yung kay Rafi Tulfo, yung nasa banda rito. Yan, ito yung kay Rafi Tulfo. Meron ditong mga 13 billion views pero wala siyang kinita kahit piso. 13 billion views, wala siyang kinita kahit piso. Another 13 billion views pero wala siyang kinitang kahit piso. Ito naman yung channel ni Alex Gonzaga. 1 million views, walang kinita. Imagine, 1 million views po yan, guys. 1 million, wala rin kinita. 1 million views, walang kinita. 1 million views, walang kinita. So, ano yung ibig sabihin? Bakit doon? Tapos dito pa, nabawasan pa siya ng $379. O, diba? Nabawasan pa yung kinita niya dito. So, ito naman yung kay Ivana Alawi. So, yung kay Ivana Alawi, 1 billion views, walang kinita. 1 million views, walang kinita. 1 million views, walang kinita. And so on so forth. So, pansinin nyo guys. Yung 1 million views ni Ivana Alawi,
369 million lamang yung views ni Miss Tony Gonzaga, pero kumita ng $978. So, ito, although may mga may mga milyones din na views si Tony Gonzaga, pero hindi kumita. Pero ang nakapagtataka dito, guys, itong ano ni Miss Tony Gonzaga, napansin niyo lang, 369 million lamang to, pero kumita ng 978. Ito nga 1 million, hindi kumita. 1 billion hindi kumita. Lalo na yung kay Raffy Tulfo, kay Senator, no? 13 billion pero walang kinita. So ano kaya yung dahilan nito? No, so yun yung anyway, hindi ko alam kung ano yung dahilan ni YouTube diyan, pero ang pinakang naiintindihan ko rito is that kung mapapansin ninyo guys, si Google kasi is information platform, no? Si Google yung search engine. So pag nag-search ka sa Google, 'di ba lahat ng information nalalaman na natin. So si YouTube kasi ay pag-aari ni Google, no? Kaya ang purpose ni YouTube is to give and provide information. So, kung ang videos ko, ang content natin ay hindi nakakapagbigay ng informasyon, hindi nakakadagdag sa kaalaman, no, ng mga viewers, ibig sabihin, hindi doon kumikita ang mga content creators. Kasi malamang dahil nga hindi nakapagbibigay ito ng kaalaman o ng kahit anumang informasyon, so marahil siguro ay walang advertisement na makikita doon sa YouTube video na yon. So yun po yung isang pag-aaral na ginawa ko. Okay? Ayan, so ito na yung platform na sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, ano? So, the moment na mag-upload kayo ng YouTube tapos merong manood doon sa in-upload ninyo, ito yung makikita nila. No? Ito yung mapapansin nila. So, pansinin nyo kung ano yung mangyayari sa YouTube channel ko. Kung ano yung makikita ninyo dyan. Okay? So, ayan. So, nakita ninyo, may nakalagay dito, confirm channel subscription. Are you sure you want to subscribe to Professor Vincent Torre Bongolan, Director of Data Science? So, ibig sabihin, bago nila mapanood yung video mo, kailangan nilang mag-subscribe muna doon sa channel. Okay? So, iyon yung sinasabi ko sa inyo na platform na ginagamit. O, 'di ba? Mabilis na kumbaga makaka 1,000 subscribers ka. Okay? So, punta tayo doon sa mismong tawag dito, channel na yan. Okay. So, ito yun guys. So, pansin nyo, ito yung dalawang channel ko. Actual, dalawa yung channel ko. No? Isang statistics at isang kumbaga labo-labo o kahit anong account. Okay? So, ay tuturo ko sa inyo. Ang maganda kasi dito, guys. So, pag pumunta kayo, halimbawa dito, pag pumunta kayo dito sa settings niya, makikita nyo, pag mag-upload kayo ng YouTube, halimbawa, punta kayo sa YouTube. Ayan. Ayan, YouTube, ha. YouTube. Ayan. So, kapag meron dyan, napapansin nyo, guys, yung, meron dito akong ayan meron akong, anong tawag dito? Keywords everywhere at merong TubeBuddy. So, ngayon, kung mag-iisip ka ng title, meron dito. Kung mag-iisip ka ng tags, meron dito. So, i-click mo lang to yung tag na to kasi itong tag na to, ito yung makikita mo, dapat mong ilagay doon sa channel mo, doon sa videos mo. So, kung keyword planner yan, so ibig sabihin, halimbawa, statistics yung videos mo o yung video na i-upload mo, statistics. Yeah. So, kapag nilabas mo yung, pag tinype mo yung statistics,
meron ditong mga search, may mga suggestion, and so on so forth. No? Pwede ka rin pumunta doon sa keywords everywhere. Ayan. Ayan. So, keywords everywhere. Pwede dyan. Ayan. So, keywords everywhere. Tapos, mag-search ka lang ng ayun, ang gagawin mo dun sa keywords everywhere, guys, i-click nyo to. Ito kasi naka-add na sa Chrome ko. So, kapag hindi pa naka-add sa Chrome ninyo, ilagay nyo muna ito sa Chrome ninyo. Okay, tapos isi-search nyo lang doon. Magse-search kayo ng keywords. So, andito na yung keywords ninyo. Okay, ayan, may mga yan, ranking, and so on so forth. So, ito yung pinakamaganda, guys. Ito yung pinakamaganda, yung TubeBuddy. Kasi, yun yung pinakita ko sa inyo. Kapag nanood yung content creators o yung viewers ng channel, ay mapopromote. Kasi, tingnan mo ha. Tingnan natin ha. Ayan, no? Ito yung ano niya, yung mga features niya. Ang dami, di ba? Ayan, yung affiliate. Ayan, maraming mga settings dito na pwede ninyong pag-aralan. Ayan, no? Ipopromote nila yung inyong channel. Pero meron dito guys na bayad. Wag niyo nang i-click tong bayad na to. Hindi kailangan magbayad. Marami namang free. May free naman 'yan. So hindi natin kailangan yung free na 'yan. So para po magamit niyo tong account na to, ang gagawin niyo lang ay pumunta kayo sa description ng video na to, tapos i-click nyo lamang yung makikita ninyo sa description ng video na to para kumbaga para madali kayong matulungan ng TubeBuddy na ma-promote yung inyong video. Okay? So, ito yung susunod naman na ipapakita ko sa inyo, yung mga content creators na dadalawa lang yung kanilang channel, yung videos nila, pero milyones yung kanilang kinikita. Okay? So, ito yung mga TubeBuddies. Ayan, no? Ito kasi maganda, guys, dito sa TubeBuddies na to. Ipopromote niya yung yung una mong, yung recent na videos na in-upload mo. Ayan, ito pa, pwede mong ilagay sa website. Ito pa yung most popular na video mo. Pati yung page mo, no, yung pinakang YouTube page. And then ito yung pop-up kanina, ayan. And then ito yung mga videos mo. So lahat ng to, guys, kapag pag nag-subscribe kayo dito, okay, mapupunta ka, ito yung makikita sa social media channel ninyo. Okay, so pansin nyo guys, marami akong account. So Airbnb, Comida Cravings, Commercial, Copper Mask, Kuya Po Nueva Ecija, Data Engine, Data E-Learning, and so on so forth. Ito yung mga page ko. Lahat po to sa akin. So, yung aking YouTube channel ay mapopromote dito sa lahat ng to. Wala pa nga rito yung YouTube ko eh. Meron akong kinreate dito. Pero hindi ko mahanap yung link kaya hindi ko maisama. So, ayun na guys, no? Pumunta kayo sa description ng video na to para matulungan kayo ni TubeBuddy na ma-meet yung requirements. Thank you!